Sabi po sa Hebrews 12, verse 28 to 29, dapat nga mapasigaw tayo dito eh. Yes! Kasi kasama tayo sa kaharian na di nayayanig. Sabi sa 28, kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Thank you, Lord. Hindi yun, tumanggap ka. Sabi mo sa kalapit mo, tumanggap ka. Sa kabila naman, tumanggap tayo. Sabi mo, ng kahariang, isang kahariang hindi nayayanig. Pagpakilanman yan. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Yung gusto niyang pagsamba. Na may paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupo. Ang Diyos natin ay matinding Diyos. Amen. Ang Diyos natin yung Diyos na pag may tumingin, namamatay yung tumitingin. May Diyos tayo na isang makapangyarihan Diyos na napakalakas na Diyos na walang makatagal sa presensya niya. Amen. Na kapag dumating ang presensya ng Diyos, sabi sa Isaias, nayayanigan lahat ng pundasyon. Talagang umaapoy. Kaya nga sabi ng mga Israelita, huwag mo kami paharapin sa Diyos. Dahil pati bundok nayayanig sa presensya ng Diyos. Yun ang Diyos mo, yun ang tatay mo, yun ang ama mo. Kaya huwag mo sabihin yung sarili mo mahina. Yes. Meron bang isang amang malakas na magkakaanak na mahina? Mana sa ama. Mana ka sa ama mo. Sabihin mo sa iyong kalapit kapatid, malakas ka. Mana ka sa ama mo. Hindi ka kayang itumba ng mundo nito. Hindi ka kayang magapi ng problema mo. Hindi ka kayang patabain ng pagsubok mo. Dahil mas malakas ka pa kaysa dyan. Meron kang amang Diyos na makapangyarihan. Amen? You may be seated in the presence of God. Thank you, Jesus. In Jesus' name, yun ang prayer natin. Ang prayer natin, alam niyo, minsan paano kayo mag-pray? Turo ko kayo mag-pray. Magbasa kayo ng Bible, tapos sabihin niyo sorry in Jesus' name. Amen. Kasi minsan, paano ko mag-pray? Wala ko alam sabihin. Totoo yan. Dumarating din sa akin ang pag mag-pray ako, wala akong masabi. Gagawin ko lang, magbabasa ako ng salita ng Diyos. Sabi ko sorry in Jesus' name. Amen. Kasi minsan, kailangan mo manahimik. Hindi ka ba nagsasawa, ikaw ang salita ng salita ako. Napansin mo yun? Walang time ng listening. Yes. Ay mga babae dito, mga babae magsabi nga ng amen. Amen! Di ba yan ang gustong-gusto nyo? Yung may nakikinig sa inyo. Amen! Diba? Pero minsan, kailangan din pakinggan mo rin yung kabilang side. Sa Panginoon sa Kristo, may time natin sa prayer natin na kailangan natin manahimik. Kasi tayo na usap na usap, nakakita na kayo o na-experience na kayo na isang relasyon o isang pag-uusap na hindi ka makasingit at siya na lang salita na salita. Naranasan niya yung iba tumatango, oo. Di ba ayaw yung kasama kausap ulit yun? Kasi hindi ka mapagbigyan, hindi ka man lang mapasingit. Tapos sabihin sa'yo, magsalita ka naman. Kung magsalita ako, pinagbibigyan mo pa ako makapagsalita. Amen? Minsan ganoon tayo sa Panginoon, tayo lang salita, pero sulod talaga yung nangungusap. At nangungusap siya sa gitan ng salita ng Diyos, ng Biblia. Most of the time, dito talaga siya nangungusap. Minsan gumagamit siya ng mga kapatid, gumagamit siya ng pastor, gumagamit siya ng sino man ng church para maalala mo ang Word of God. Minsan gumagamit ng text siya sa FB o post ng kung sino mga Christian na encourage ka dahil sa post niya. Iba't iba ang pangungusap ng Panginoon. At ngayong umaga nito, gusto kong ipag-usapan natin yung kung saan ka kabilang, kung saan ka miyembro. Kagaya na sinabi ko noon ng mga nakaraang pag-share ko sa inyo, pagkukwentuhan natin tungkol sa kaharian ng nananakot, ang kaharian ng natural na reaksyon ng isang kaharian o isang imperyo, isang empire, ay palawakin yung kanya nasasakot. Proven yan throughout world history, ginagawa na nga ng China yun eh. Amen. Economic, yung ginagawa nila. Yun na lang. Pero yung economic warfare, yung economic na kontrolado na in-check ang lahat ng kabuhayan sa buong mundo. Dahil lahat ng ating mga ginagamit ay made in China. Pati po. May iba't ibang klase ng gera. Pero mga tinatawag na yung isa, ano nga yun, yung mind war. Ano nga? Saywar. Madalas ginagawa ng mag-asawa yung saywar. Hindi nag-uusap pero yung saywar.
Amen? So, pansin natin, ang kaharian sumasakop, ang kaharian talagang di siya nanatiling ito lang. Lumalawak siya. Nagsimula sa world history, nagsimula kay Nebuchadnezzar. Tapos dumating yung mga Greeks, dumating yung mga Romans, dumating yung Persians, dumating yung dumating yung communism, dumating yung iba't iba. At ang gusto ng communism ay maging kagaya nila tayo. Ang Pilipinas ay muntik na maging komunista. Yung panahon ni Marcos, di ko alam yun eh. Pero naging aktibo ang komunista dito sa bansang Pilipinas sa panahon ni Marcos. Na maraming sasabi na kaya nag-martial law eh dahil din sa kadahilan din. Wala akong alam doon, ako'y bata pa. Ano din taon ako nun, ma? 1970. Baka hindi ka pa tao. Hindi pa ako tao. Okay. Dalaga pa. College days. Metro Comini. Sumuko na kamo. College sa... So nag-gets nyo ang kaharian sumasakop. Amen. Kung mahilig kayo sa mga istorya ng mga gera-gera, kahit si Napoleon Bonaparte, kundi sa Waterloo. Doon lang siya natalo, kaya kumibigay yung kanyang kaharian. Amen. Pero kung hindi siya natalo doon, sakop niya buong mundo. Isang bansot na lalaki. Yes, even Hitler, maliit yung lalaki. Si Hitler. Kaya huwag niyo mamaliitin yung mga bansot kung tumingin kayo sa palitin. Huwag niyo mamaliitin yung mga maliliit. Si Rizal maliit. Si Rizal maliit. Si Bonaparte maliit. Si Hitler maliit. Amen? Amen. Muntik na niya masakop ang buong mundo. Dahil ang imperyo ay pinalalawak, ang kapangyarihan pinalalaganap. Alam niyo ba the same with our King? The same with our Lord Jesus Christ. Amen. Yung hula, yung nakita ni Nebuchadnezzar, mababasa niyo sa Bible yun, kung babasahin niyo yung buhay ni Nebuchadnezzar, nagilip siya, nasa Daniel yun. Nang isang napakalaking rebulto gawa sa pinto, ang uloy, ganyan, kas pagpagayan. Yung pala, pinakita na kay Nebuchadnezzar ang magiging mga kaharian sa lahat ng panahon. At ang nakakatuwa sa istorya niyo, meron isang bato na natanggal doon sa bundok, na gumulong at tumama sa paa ng rebulto. Maliit lang yung bato. Pero nung tumama siya doon sa paa, nadurog yung paa, nadurog yung gulugod, nadurog yung tuhod, yung hita, pataas hanggang sa nadurog lahat. At nakalagay sa Biblia, nadurog siya, nagpulbos siya, tinangay siya ng hangin. Ganun yung pagkadurog niya. Okay lang sana kung durog na pero pino eh. Sa sobrang durog, kayang taglay ng hangin. At nakalagay doon, nasusulat doon, yung batong naging dahilan ng pagkawasak ng rebulto, nagsimulang lumaki. Ano pat naging isang dambuhalang bundok. Grabe. Tapos, ang alam niyo, ibig sabihin nun, yung bato na yun, na insignificant. Bato kasi, pero sa inyo nagtatabi ng bato sa aparato at pinupunas-punasan ninyo? Wala na. Ba't may bato dito? Iba rin yun eh, diba? Insignificant siya, wala siyang halaga. Pero yung batong yun na walang halaga na natanggal doon sa bundok, tumama doon sa paa, naging malaking bundok. Walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon sa Kristo. Isang kaharian na hindi nayayanig. Amen. Dahil yung kaharian na Nebuchadnezzar nadurog. Yung kaharian ng mga Persians nadurog. Yung mga kaharian ng mga Griego nadurog. Yung kaharian ng Romans nadurog. Communism madudurog. Demokrasya madudurog. Lahat ng uri ng political government madudurog. Isa na naman manantiling hindi mayayanig. Yes. Amen. Sapagkat tumanggap kayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Member ka dun sa batong yun na lumaki, na naging bundok. Amen. Tanong mo yung kalapit ko, pati member ka ba dun? Sa kabila naman, kailangan member ka. Kasi pag hindi ka member, kasama ka sa malayanig, kasama ka sa maduduro, kasama ka sa tataglayin ng hangin. Kailangan nakapaloob ka doon sa kaharian yun, kaharian Kristo ng ating Hari at Panginoon. Amen? Sambahin natin ng Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya.
Dahil maraming paraan ng pagsamba. Maraming paraan ng pagsamba. Amen? Ang mga tao. Iba, dinagahan ng pagsamba nila sa pagpasa ng krus. Iba, dinagahan ng pagsamba nila sa pagtugtog sa Panginoon. Iba, dinagahan ng pagsamba nila sa Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Iba, ginagawa nila sa Panginoon yung pagsamba nila sa pananangin sa mga may sakit. Ginagawa nila ang pagsamba sa paglilingkod sa church. At sabi nila, ano man ito, Pastor? Parang yun naman talaga dapat, ha? Hindi po masama yun. Huwag niyo po akong ma-misinterpret o huwag niyo po akong di maintindihan. Mabuti po yun. Pero kung babasahin ko sa inyo, ang pagsambay pag-ibig. Amen. Malayo kasi na binibeditate yung worship yung pag-ibig yung worship. Yes. Sumamba ako sa Diyos, di ba mamahal yung kalapit mo? Ano yun? Puro pa sarili pa rin. Di ba? Puntahan niyo yung Romans. Sorry. 1 Corinthians 13. Let's talk about love. Saglit lang. Hindi naman ito yung nililid lang tayo ng Holy Spirit dito. Kasi matindi ito eh. 13 ng 1 Corinthians 13 verse 1. Huwag lang po muna dyan sa 4 kasi yung pinakasagot. Muna tayo sa verse 1. Sabi doon, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at wika ng mga anghel. Sosyal. Hindi lang English ang alam ng Pilipino, pati wikang anghel. Kung paano mag-usap ang mga beings na hindi nakikita. Yan po ay lingwahe ng mga demonyo at anghel. Yung sinasabi dito, pero naiintindihan mo. Ang tindi mo. Yan ay wika na hindi lang libo, kundi milyong taon na nakakaraan, pero alam mo. Yun ang sinasabi. Makapagsalita man ako ng salita ng tao at salita ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang kong batingaw na umaalingaw, pompiang na tumataginting. Masakit sa tenga. Masakit sa tenga ng Diyos. Ang isang taong gifted, pero wala naman talaga pag-ibig. Masakit sa tenga ng Diyos. Yung taong spiritual ang dating. Puro mahal pa rin sarili. Nakakapagsalita, nakakapag-tongues, worship, mga ganun-ganun. Pero pagdating sa bahay, doon lalabas ang tunay na kulay. Kaya nga may kapatid na nagkwento dati, alam mo sa bahay parang gusto ka maglagay ng pulpito. Saan? Sa bahay natin maging pulpito. Tsaka ng stage at may gitara niyan. Bakit? Kasi pag nasa church doon ka lang mabait. Gawin na natin church yung bahay. Para mabait ka lagi. Para mabait ka lagi. Ela? O baka may magsimula na ito maglagay ng pulpito sa bahay. Sabi ni Pastor eh. Amen? Sabi dito, tuloy ko ha. Kung ako man ay may kakayanan maghayag ng salita ng Diyos, nakakapag-preach. Nakapag-handle ng Bible study. O umunawa ng mga hiwaga. Kaya kang paliwala sa inyo, mga hiwaga dito. Tindi. Diba? Tindi nito. Kung meron man ako lahat ng kaalaman, hindi lang ako basta karunong, matalino ka. Maraming alam. At meron akong malaking pananampalataya. Ano pa, ang bundok na utos ako, lumipat ka doon, lumilipat ka. Wow, super Christian ito. Gifted ito. Nabubuhay ang patay dito, lumalakad ang pilay. Nakakita ang bulag. Ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Oh my God. Ano to? Hindi ka na nag-gifted, wala akong pag-ibig. Hindi to. Ipamigay ko man ang lahat ng ari-arian. Hindi na nito. Pinamigay na lahat ng ari-arian. Ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Wow. Nagpapakabayanan na ito eh. Para sa sana, Bonifacio. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maitutulot ito sa atin. Noong ito minimeditate ko, sa pagbubuti na ng pala Lord, nakatingin ka sa pag-ibig. Amen. Hindi ka nakatingin sa pagsalita ng iba't ibang wika.
hindi ka nakatingin sa pagpatong ng kamay at yung pinatungan ng kamay na may sakit bumabangon kung patay. Buti hindi ka nakatingin, Panginoon, sa pag-share ng Word of God, paghahayag ng salita ng Diyos, pagsasalita ng salita ng Diyos, napakaganda lumalakas sa mga tao. Buti doon hindi ka nakatingin. Amen. Buti sa pag-ibig ka nakatingin kasi sabi, hindi ka ba natutuwa, Glenn? Kasi yung mga naunang sabi, hindi mo kayang gawin yun, pero yung pag-ibig, kaya mo. Amen. Nasa sa'yo. Hello? Amen. Puntahan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga. Number 1, matyaga. Nakapagsalita ka nga ng iba't ibang bigat. Nakapagpapalayas ng anong demonyo. Wala ka naman tiyaga sa kapwa. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ang pag-ibig hindi naiingit. Hindi siya naiingitin. Boom! Doon pa naman may nagbagsak. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang. Boom! Dami na naman. Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas. O, ito pareho yun. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi masungit. Nasaan yung chile? Nandiyan na! Magpapanin lang ako kung nasaan yung chile. Nasaan na? May mata ka ba? May mata ka? May mata pa? Tapos Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Ano yun? Hindi siya mapagtanim ng galit. Hindi makasarili. Hindi makasarili. Hindi natatanim ng galit yung naalala mo? Ano yun? 1987. Ginawa mo sa akin. 1987. At tapos sila, ginawa mo, anong ginawa ko sa'yo? Nagbabahay liwanag. Hindi mo naalala. 10 years ago, na fresh pa rin. Ano yun? Sabihin mo, I love you, Jesus. Ano? 30 years ago. Paano mo mahalin ang kapwa mo? Ganun mo ako minamahal, sabi ni Jesus. Alam ka, paano pag-binig ko ng Jesus? Nandito siya. Wala pa nga tayo. May isa na ko nandito siya, mapatimpak siya ng kape. O kaya paupuin ko siya, nakakayang ko. Jesus, aking Panginoon, nakayahari, ano po gusto niyo? Mapaglilingkuran ko, nakikita ko eh. Asan si Jesus? Nasa kanan ng Ama. Buti na lang may salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, yung ginawa mo sa Kanya, ginawa mo sa akin. Huh? Ginawa mo sa pinakamaliit na ito. Ginawa mo sa akin. Sabihin mo sa iyong kalapit kapatid, yung ginawa mo sa akin, ginawa mo kay Jesus. Especially sa mag-asawa. Yung ginawa mo sa asawa mo, ginawa mo kay Jesus. Hello? Mahal mo si Jesus, pero di mo mahal ang asawa mo? Oh my God. Mahalin mo yung kapwa, mahalin mo yung kaaway, yung asawa mo eh. Siya muna mo mahalin. Amen? Hindi makasarili, hindi magagaliti, hindi nagtatanim ng galit sa kapwa. Hindi ito kinatutuwa ang mali. Hindi siya natutuwa sa mali. Amen. Hindi siya natutuwa sa mali. Ulitin ko, hindi siya natutuwa sa mali. Yan ang pag-ibig. O yung anak ko, ang lakas pang sultok. Tumba yung kalaban, tulog. Dalawain mo. Akala nila, maluloko na yung anak ko. Yung anak ko napaka-utang. O di sila na wala ng pera, nakuha na sila ng anak ko. Yes! Masaya ka? Na ang anak mo magnanakaw? Hindi ito kinatutuwa ang mali. Ngunit ang kinatutuwa niya ay yung tama. Yung katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatak o mapagtiis. Sabihin mo sa kapatid mo, mapagtiis ka ba? Kapag ginawa ka ba ng masama, nagtitiis ka ba? Yung inargabyado ka ng kapwa mo, pagtitiisan mo o ang katwiran mo, lintik lang ang walang ganti.
Ang pag-ibig ay mapagtiis, mapagtiwala, puno ng pag-asa. Nagtitiyaga ang pag-ibig hanggang wakas. Wow! Alam niyo, ito ang kabuuan ng kautusan. Sabi kasi ni John, ang umibig natupad lahat ng utos. Amen. Wow! Di ba mas madali siya intindihin kaysa 10 at 12? Napakadami. Buti nga, sinamrise ni Lord ng kautusan ay pag-ibig. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. So, iba kasi si Lord tumingin. Iba si Lord na huwag niyong iisipin na mas nakalala mo ako sa inyo dahil ako'y nasa unahan at nangangaral sa huwag niyong iisipin yun dahil titingnan ako ng Panginoon sa pag-ibig. Hindi sa pangaral. Amen. Correct. Nasundan niyo ako? Amen. Huwag niyong, yung song leader, malapit ko kay Lord kasi yung song leader. Hindi, alam mo ba na hindi titingnan si Tam sa pag-song lead kundi sa pag-ibig? Amen. Tayo lahat hindi titingnan. Lalo na sa pag-attend. Oh Lord, ang matanda ko, parang utang na loob. Oh, matanda ko ngayon ha. Lalo na hindi yun. Amen. Benefit sa atin yun. Pag-ibig. Sabi niyo nga pag-ibig. Pag-ibig. Sabi niyo ulit pag-ibig. Pag-ibig. Parang tintig. Ito ang ating karampatang pagsamba. Romans 12:1. Tingnan natin doon. Sabi doon, I beseech you. Ako'y namamanhi. Ako'y nakikiusap. Alam niyo po yung beseech you? Ano yun? Parang pakikiusap na naman kasamang pag-ibig yun. Parang pagmamalasakit yun. Thank you. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. You know, the word nakikiusap. Naialay ninyo. Actually, yung beseech you, malapit na sa pagmamakaawa. Nanunuyo. Malapit na siya doon sa pangluyo at pagmamakaawa. Please, nakikiusap ako, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba, paglilingkod ninyo sa Diyos. Ang alin na ang buhay, isang buhay na nakaalay. Ayan. Isang buhay na nakaalay. Sabi niyo nga, buhay na nakaalay. A dedicated life. A committed life. Allergic ang maraming tao dito. Kaya maraming pastor, hindi na natin ito ginagawang topic. Kasi maraming tao, ayaw ito na ipangaral yung maraming nila na kailangan nang ialay ang kanilang sarili. Ialay ang kanilang katawan, ang kalahatan sa kanila sa Diyos na buhay. Ialay ang kanyang sarili. I-dedicate yung kanyang sarili. I-commit yung kanyang sarili na ito ang katawan ko, gamitin mo. Amen. Bubuti na lang meron tayong Holy Spirit. Hindi kayo nagpapasalamat meron tayong Holy Spirit. Sabi niya nga, thank you Holy Spirit for the wisdom. Thank you Holy Spirit for answering my questions. Minsan ako experience ko kay Lord, hindi pa ako nagtatanong, sinasagot niya ako kasi alam niya may tanong ako. Nag-gets niya. Amen. Yung hindi ko na kailangan magtanong kasi alam niya may tanong ako, kaya sasagutin niya na kaagad para hindi ko natanongin. Amen. May ganun siguro kayong relasyon o karelasyon o tao ka. Kilala kayo ng gusto, kaya sumasagot na dahil alam niyo may tanong iisip. Kasi close kayo. Yung marating tayo sa relasyon natin sa Panginoon na nagiging close tayo habang tumatagal ang panahon. Noong ito binasa ko, sabi nila sa akin, ano ba Glenn? Na pag hindi mo inalay ang buhay mo sa akin, iaalay mo sa iba. Yun na na-shock ako. Ha? Oo. Hindi mo siya kayang takasan. Ang pag-aalay. Ang pag-alay? Hindi mo kaya takasan. Hindi.
Pag hindi mo inalay ang buhay mo kay Jesus, iaalay mo rin sa iba. Na-shock talaga ako na sinabi ni Lord yun. Tapos nagsimula nang i-meditate, na minimeditate yun, nagsimula nang lumiwanag, lumawak sa isip ko, pag hindi ko inalay, ibig sabihin yung pagsasabi ng Diyos na ialay ko yung buhay ko sa Kanya, hindi para sa Kanya, kundi para sa akin. Dahil pag hindi ko inalay sa Diyos, iaalay ko rin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Amen. Sa mundo. Yes. Hello? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag hindi mo inalay sa Diyos, iaalay mo sa bisyo mo. Pag hindi mo inalay sa Diyos, ang buhay mo iaalay mo sa pera. Nabubuhay ka para sa pera. Pag hindi mo inalay sa Diyos, ang buhay mo iaalay mo sa tiyan mo, nabubuhay ka para kumain. Pag hindi mo inalay ang buhay mo sa Diyos, iaalay mo sa mga bagay sa mundong ito para meron kang ipagyayabang. Meron kang bahay, meron kang sakyan, meron kang ganyan. Ang yaman-yaman ko, inalay mo yung buhay mo doon. Pero baka magaya ka sa binatang mayaman, sabi ng Lord, hindi ka talaga mayaman, mahirap ka sa presensya ng Diyos. Mabigay ka sa mga dukha, i-share mo yung yaman mo, huwag mong sarilinin ang yaman mo. Yan ang problema sa mundong ito. Maraming mayaman hindi na share. Hello? Amen. Sabi ng awit ni Bamboo, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Narinig na yun? Yes. Hindi pulat dilaw, tunay na magkalaban. Hindi kulay at tatak. Yun ang hindi dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Basta ninyo, puro-puro ng gulo. Amen. Alam niyo siya tatapos niya, si Jesus. Amen. Siya ang tatapos ng gulo. Ano sabi ni Jesus sa Santiago? Ano sabi ng Diyos sa mga mayayaman? Para kayo nagpatabang baboy, nakakatayag balang araw. Takot ako doon. Hindi kayo takot doon. Consuming fire talaga. Kasi di ba may nakapag-alaga ng baboy dito? Magdamka sa kamay. Di ba? Kain ka ba? Ano gusto mo? Sige, ito ba? Kain, di ba? Magpasok kay baboy pagkakain, higa. Yes, hindi kakain mo sa buhay ka. Malapit ang fiesta. Yes! Hello? 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 Yes. Basahin niyo sa Santiago yun, bakala sa mangyaman. Alam mo bakit alam ko yun? Kasi i-prepare mo dapat yung sarili mo. Sino gusto yumaman dito? Amen. Basahin niyo yung mga Bible verse tungkol sa mayaman. Kasi kung gusto mong yumaman, kailangan ihanda mo ang sarili mo sa pagyaman. Sino gusto yumaman? Amen. Magsabi ng Amen. Yes. Gusto yumaman, magsabi ng Hallelujah. Mahirap sa mayaman ang pagharian ng Diyos. Mahirap sa mayaman ang maligtas. Oh my God. Pero hindi imposible. Pero hindi imposible. Amen. Mahirap. Ba't naging mahirap? Sino gusto sumagot? Maraming alala. Kasi kailangan mo i-share. Amen. Mahirap. Maraming hindi makapag-share. Mahirap i-share, ma. Titulo yan eh, titulo. Pera ko yan eh. Titulo yan. Akin yan eh. Mana yan. Mana ko yan eh. Tatay ko naghirap dyan, nanay ko naghirap dyan. Kaya hayaan mo mamatay sa gutom yung tao. Kakilala mo, hayaan mo na makulong yung isang kailangan matulungan, hayaan mo na, alam niyo yun, pero magpapatay mali siya ka na lang dahil ayaw mong bawasan ng kayamanan mo, kaya siya napakahirap maligtas. Hello? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Baka magaya tayo doon sa nagsishare kami mag-isa. Baka magaya tayo doon sa statement ng asawa ko, hindi lang niya sinabi, huwag ka lang yumaman. Kasi ang dahilan pa rin ng pagyaman ay para tumulong sa iba. Yung palang dahilan ng pagyaman, tumulong sa iba. Amen. May iba mong dahilan. Wala. Meron, tinuturo ng mundo. May ibang dahilan, napakadami ma, na tinuturo ng mundo dahilan para dapat yumaman ka.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino ba yung gustong yumaman? Magsabi uli ng Amen. Amen. Lumakas pa rin. Yan ang kananta ko pong fighting spirit. Yes. Pursue. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi hindi ka naman makakatulong kapag sarili mo hindi mo matulungan. At huwag kayo matakot mga kapatid kapag nagbigay kayo sa Panginoon, hindi naman kayo magugulang eh. Hindi niya kayang ubusin yung binibigay sa inyo ng Diyos. Amen. Amen. So isa pang babala sa mayayaman, dahil tayo punta, gusto natin yumaman, is Santiago. Puntahan na natin yun. Lahat ng gusto nyo yumaman, magsabi ng Amen. O, sabay-sabay natin itong basahin para tayo ay ma-warning na. Kasi, dito may mayayaman sa church. At kailangan ng church ng mayayaman. Amen. Hello? Amen. Ito, sa pababa dito. Kailangan ng church ng mayayaman. Amen. Ulitin ko, kailangan ng church na mayayaman. Amen. Kasi hindi libre, ito ang pinagagawa natin. Hindi libre yung lights na yan na tuwing tumutugtog tayo, yung mag-isa siyang papatay sildi. Hindi libre yung drums, hindi libre ang mga projectors, hindi libre kuryente, hindi libre aircon. Kailangan ng church na mayaman. Sino gusto mag-apply? Amen. Kung hindi ka man mayaman ngayon, gusto ko na dumaman ako, kailangan daw sa church. Amen. Hello? Amen. Praise God! Hallelujah! Hallelujah. Ito yung 5, sa chapter 5, Santiago 5, babala sa mayayaman. Nakikinig lang ako. Feeling. Babala sa mayayaman, makikinig ako, pastor. Yaman, mayaman. Hindi, tama yun. Kasi pag ngayon pa lang, mahirap ng pakiramdam mo, hindi kaya yaman. Kailangan positibo ka, may Diyos eh. Mayaman ang ama mo. Wala man ikaw pera ngayon, may Diyos ka na walang katapusan, walang kaubusan na kayamanan. Meron ka ama sa langit. Pero kailangan niyo muna itong pakinggan, mga mayayaman. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgul dahil sa kapighatian darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mga tanga ang inyong mga damit. Kinain na din ng mga kalawang ang inyong mga ginto at pilak. Ang kalawang din iyon sa inyong mga kayamanan ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong naman, di ba? Ang Diyos ay nakatutupok. Ang Diyos palang susunod doon. Sumisigaw na, iyan ang kayamanang ilumpok ninyo para sa mga uling araw. Sumisigaw na laban sa inyo ang mga sweldo na hindi niyo ibinigay. Kaya pala yung ama. Hindi nyo binigay sweldo sa inyong mga gumagapa sa inyong business, hindi nyo binigay sweldo. Umabot na sa langit sa pagdinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga iyak, ang mga pighati ng mga manggagawang hindi ninyo pinasweldo. O kung pinasweldo naman ninyo, hindi nyo pinasweldo ng tama. Uy. So hindi bawal maging mayaman. Pwede maging mayaman, magpasweldo kayo ng tama. Ito yung nakakapangilabot. Nagpakalayaw kayo. Nagpasasa kayo dito sa mundo. Nagpataba kayo na parang hayop na kakatayin. Hindi ako nagsabi, no? Tatabaan mo. Baka sabihin, pastor mo napaka-morbid. Napaka-sadista mo, pastor. Hindi sadista ang Diyos. Siya nagsabi nito eh. Pinatuloy niyo at pinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumaban sa inyo. Matutupad to sa huling araw. Dahil maraming mayayaman ngayon, ginagawa ito. Please, pag pinayaman tayo ng Lord, huwag na tayo gumaya dito sa chapter 5 na Santiago. Warning. Alam niyo po, sinabi doon yung isa pang napakagandang word na sinabi dito. Yung kalawang din iyon na nasa ginto mo at pila ang magiging katibayan laban sa inyo. Ano dating niyo? Alam niyo dating sa akin nun? Kaya kinalawang, hindi pinamigay. Amen. Maraming tao inaamag ang pera. Ano niyo inaamag yung pera? Itinag.
Itinago. Yung aking anak ay naghihingalo na doon sa ospital. Pwede po makakahirap. Wala akong pera! Naghihingalo yung bata. Walang pera. Huwag kayong mag-alala. May Diyos sa buhay. Walang araw. Diba? Amen? Bakit ka payayamanin? Para makatulong sa iba. Kapila sa isip. Hindi mo na lang yung mama. Huwag naman sana. Kasi iyon ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Tumutulong ka sa iba. Amen. Hallelujah. Amen. Napakatahimik. Amen. Parang pag naghagis ako ng karayom, marinig ko. Pero yung karayom, kukuha karayom sa ihagis ko. Hindi, mabuti yun. Ibig sabihin, nakikinig ang lahat. Papasalamat ako sa inyo, nakikinig kayo. Amen? Ito naman ay hindi pangaral o sermon. Sermon to unang-una sa akin ang nagsasalita. Dalawang klase daw, sabi ng asawa ko, kung bakit tahimik. Nakikinig o tulog. Ikaw, ha? Isip mo, ha? Amen? Balik tayo sa iwan natin yung mayaman. Ewan ko, baka may natakot na yumaman dito. Hindi, sabi lang ang totoo. Kasi si Jesus, sinabi rin ni Jesus yan. Napakahirap na maligtas ang mayaman. Pero hindi imposible. Ganda nung ano ko rin eh. 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Sige, 2 Corinthians 9:15 daw. Thanks be to God for His indescribable gift, and that is giving. Yun ang context niya. Giving yan. Giving yan. Thanks be to God for His indescribable gift. Grabe yan. Ang giving pala ay indescribable gift. Na nakapagdadala sa tinulungan mo para sumampa sa Diyos. Pati yan yung yung giving, yun nasa John 3:16. For God so loved the world that He gave. Kaya magpe-pray yung mga taong tinulungan. And their prayers for their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Yes. Dahil sa tulong mo, sumamba sa Diyos. Ano nga kailangan mo para mabuhay? Ano nga sinabi ni Lord na dapat masaya na tayo? Damit at pagkain. Kapag may dinarami at may kinakain. Sapat na yun. Masiyahan na. Amen. Tingnan mo nga kalapit mo kung may damit. Una-una, walang damit yan, hindi makakapasok dito. Bawal ang hubot-hubad dito. Okay, yung sunod na tanong. Tingnan mo yung kalapit mo kung nakakain pa. Ay, pastor, sobra. Yung pagkain namumuha lang sa pisngi. Mga bilugan ng mga pisngi. Maghanap na kayo. Ano na ako, curious. Meron dito mga hupyak. Uhaw kasi ako eh. Ang buong pamilya ko ay pamilyang bilog. Nag-asawa ako ng hupyak. Ewan ko ba nangyari bilog na rin? Aba, yung asawa ko, si Joy, Raymond, ang mukha. Kasya sa kamay ko yung mukha, yung buong mukha. Maliit na ang kamay ko, kasya pa rin yung mukha niya, ha? Pero ngayon, 2 kamay na. Mabilog na rin, nahawa na sa akin. Tingnan niyo yung kalapit niyo, parang hindi naman nagkukulang sa pagkain. Tingnan mo nga, kulang ka ba sa pagkain? Ano yung makulang ka ba sa pagkain? Ilang beses ka bang kumain sa isang araw? 3 beses, pero tipid pa yung pastor. Minsan lang pa sa 3 kasi may merienda pa. Namamahaw pa. During mo, nagsasakripisyo pa kayo para mag-diet dahil sobra ka sa pagkain. Diba? Nagbabawas. Nakakainin. Kasi sobra na. Ako nga, nagpaplano na rin magbawas ng kain eh. Lagi naman bukas.
Magdadayet ako bukas, as kinabukasan. Magdadayet ako bukas, kinabukasan. Magdadayet. Hindi na natapos yung bukas. Sabi ni Joseph, ito pinakamalaki kasi. Kaya mga kapatid, alang-alang sa ginawa ni Jesus sa atin. Ano ba ginawa ni Jesus sa atin? Hindi mo kayang sukatin yan. Kagaya na inawit natin sa salamat-salamat. Nag-bless mo kayo sa salamat-salamat na awit. Ilang taon na yan. Pero hindi na uubos ang sustansya ng kanta na yan. Salamat-salamat kasi nakalagay hindi ko kayang isipin. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Yun yung sinasabi din sa Romans 12:1. Alang-alang sa pag-ibig ni Jesus na binigay sa atin. Yung pinadama niyang kahabagan, yung pag-ibig ni Jesus ang kahabagan ng Diyos. Na tayo talaga ay walang mintis, shoot talaga, sentiano, walang isa sa ating papasok. Lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Pero hindi masaya ang Diyos na kanyang minamahal ay hindi maligtas. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yan ang ebanghelyo. Yan ang gospel. Yan ang biyaya. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagsugo siya ng tagapagligtas sa mga tao hindi kayang mailigtas ang sarili. Hello? Amen. At ang sabi sa utos, kapag nasuway mo yung isa, nasuway mo lahat. Pero yun, napakatino mo na bumagsak ka sa isa, bagsak ka na sa lahat. Oh my God. Kumbaga, nakarating ka ng 99, dahil nagkamali ka sa 100, balik ka sa 0. Ganun siya katindi. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, ang worship natin ay isang ang buhay na nakaalay sa Diyos. So ang tanong, paano ba natin inaalay ang buhay natin sa Diyos? Inaalay natin ang buhay natin sa pagtugon natin sa Kanyang salita. Nabubuhay tayo nakasanda o nakatungtong sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Mag-ibigan kayo. Dito makikilala ng mundo na kayo disipulo ko kung kayo nagmamahalan. Pero kung kayo nagsisiraan, nagkakagatan, nag-aaway, hindi kayo sa akin. Kayo sa akin kung nag-iibigan kayo. Sabi din niya sa 1 John, makikita niyo, God is love. Ang hindi umiibig, wala sa kanya ang Diyos, hindi niya kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, tatay mo siya, pag-ibig ka rin. This is how we know love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. That's greatness. Yan ang greatness. That's great. Yan ang Christianism. Yes. Yan ang discipleship. Amen. Kung wala pa man tayo dyan, yan ang goal. Amen. Lay down At least alam mo na yung pupuntahan. Amen. Hindi, saan kayo pupunta? Jojoy tayo. Saan kayo pupunta? Ay, bahala na. Mahirap yun. Bahala kung saan mapunta. Kailangan bago kayo umalis, meron kayo ano yung destination nyo. Sino mga Kristiyan dito magsabi ng Amen? Amen. Nakatakda ka. Ialay ang buhay mo sa kapatid. Amen. Oh my God, yun. Yes. Hindi man ngayon. Wala pa man tayo doon. Doon tayo papunta. Kasi minsan, huwag na lang muna yung buhay. Pera na lang muna. Buhay na lang. Buhay na lang. Kesa pera, hindi Actually, si Satan, ang after niya, hindi naman yung pera niya. Puso. Yung puso niyo, yung buhay niyo. Aanhin ni Satanas yung pera niyo. Hindi kailangan yun. Kung kinuha ni Satanas yung pera niyo, magtrabaho kayo, magkakapera ulit kayo. Di ba? Hindi naman yung bahay niyo ang hapon ni Satanas. Pag ginagawa ni Satanas yung bahay niyo, trabaho ka, magkakabahay ka ulit. Ang totoong gusto niya ay yung buhay mo. Yung buhay mo. Dahil pag ginagawa niya yung buhay mo, hindi ka na magkakabahay, hindi ka na magkakapera. Patay ka na eh. For the wages of sin is death. Di ba ang pinakadulo ng kasalanan, kamatayan? Kaya inaamoy ni Satanas ang mga tao sa kasalanan. Bakit? Ang dulo, yung pinakagusto mo, death. Dahil pag nakuha ko yung buhay ko, tapos ang lahat sa'yo. Amen? Praise God!
Sabi dito, namamanhik ako, nakikiusap ako sa inyo, ialay niyo yung mga sarili bilang handog na buhay. Sabi ng Panginoon, pag hindi mo inalay sa akin, anak, iaalay mo rin sa iba. Talaga? Tapos nung sinabi pa sa, tingnan mo sa John, 1 John chapter 2, sabi dito, 2:17, 1 John chapter 2 verse 17, mapaparang ang sanlibutan at ang lahat ng kinauhumaningan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Kung iuulong niya sa 15, sabi ito, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ang pag-ibig ng Ama wala sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga natutukso sa paningin, ang mga karangyaan sa buhay ay hindi sa Diyos nagmumula, kundi sa sanlibutan. Mapaparang ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. So para kanino yung sinasabi ni Jesus na huwag natin ibigin? Para sa Kanya? Hindi, para sa atin. Dahil pag inibig mo yung isang bagay na kapatmakan ng dulo, talo ka. Walang mentor o guro na magtuturo sa iyo na para ikay mabigo. Walang isang mabuting guro na ito. Dito ka magnegosyo. Lagay mo lahat ng pera dito, para bagsak ka. Walang gano'n. Lahat ng tao o lahat ng isang mentor gusto niya magtagumpay ang kanyang estudyante. Si Jesus, ang ultimate mentor natin, ang Diyos, ang ultimate na hindi nag-iisip sa kanya sarili, kundi tayo ang iniisip. Kapag kaya pag sinasabi ni Lord na mong ibigin ng pera, hindi para sa kanya yun. Sabi mo sa'yo, kalapit kapatid, hindi para sa Diyos yun. Yung hindi mo mahalin yung pera. Para sa iyo yun. Para sa akin yun. Ano niya, walang Kristiyanong madidepress. Yan ang paniwala ko. Kung tayo man nadidepress, nalulungkot, imbestigahan niyo. Lahat tayo kinalulungkot natin, mga bagay sa liputan ito. Just investigate. Take a moment. Sino nalulungkot dito? Magsabi ng amen. Yung lungkot niya medyo pupunta sa depression. Imbestigahan niyo. Meron tayo isip eh. Lalo na tayo Holy Spirit. Ano yung dahilan ng pagkalungkot niya? Minsan kung di pera tao, iniwan niya ako. Depressed. Eh di ba't yung tao ay kasama sa libutan ito? Kung hindi man tao, dalawa lang pakialam sa tao, mahalaga pera, ay nawala. Kung hindi man pera, bahay ang gusto, hindi pa magkabahay, nalulungkot. Pansinin niyo, mga kinag-depress natin, puro kachipan. Di ba? Nag-agree ba kayo ng mga bagay sa mundong ito ay kachipan? Yes. Sabihin niyo nga yun, para naman magkagtotoo. Sa ating puso, sabihin niyo, ang mga bagay sa mundong ito, cheap. Cheap. Pag sabi cheap, hindi yung pinag-aalayan ng buhay, hindi yung ano yun. Cheap yan eh. Yak. Diba? Kadiri. Walang class. Diba? Cheap. Pasin niyo, pinag-depress natin. At yung mga taong tumatalon sa building, tingnan mo, pa sa tumalon. Tungkol sa mga bagay na kachipan. Hindi na siya sikat. Alam niyo, Kurt Cobain, yung naging paborito akong musician, nagpakamatay yung dahil nakukutuban niya. Napalaos na siya. Sabi niya, it's better to burn out than fade away. Sa suicide note, may suicide. Alam niyo napapamatay, sumusunod pa yan bago mapakamatay. Sa suicide note, it is better to burn out than to fade away. Nagpakamatay siya 1994 kasi kata niya, it is better to boom, bigla lang mawala, burn out, than to fade away na nalalaos. Sabi niyo, kachipan. Pansin mo, yung kinalulungkot natin, mga kapatid, amen, kasama ako, nakakaginti. Dahil nalulungkot din ako sa mga bagay sa libutan ito. Hindi ako ipokrito, hindi ako plastic sabihin sa inyo, hindi ako nalulungkot. Kaya kailangan araw-araw i-renew ang isip. Hello? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, thank you, Jesus.
I have Christ. I am rich. I am blessed. Kailangan mo turuan yung sarili na huwag mahalin ng mga bagay sa libutang ito. At ang mga kinalidepress na napakaraming tao ay mga bagay sa libutang. Huwag na tayong sumama pa sa karamihan ng mga tao yun. Dahil ano pa ang pagkakaiba natin kung gagawin natin yun. May nalungkot na ba dito dahil hindi siya nakapag-Bible study? Na-depress siya. Sobrang depressed, hindi naka-attend. Nalungkot lang. Hindi na-depress. Paano ba? Ito ulo ko. Bakit? Hindi ko nabasa yung Bible. Oh my God. Joke yun, pero gusto ko mangyari yun sa atin, sa church. Grabe yun. Di ba? Yung tipong talagang ililit ang ulo niya pag hindi nakapag-Sunday fellowship. Kasi may sipakin na nakapag-ilit na ulo sa akin kapag nawala yung pera. Bayar na eh. Ay, nawala pa. Ilit ulo. Pera na, naging bato pa. Diba? Pero wala akong nerve na, hindi ako naka-attend. Aba? Iba yun, ang ganda nun. Diba? Sabihin ko, para may ikot yun, hindi naka-attend. Kasi hindi nyo alam kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya ako nalulukot kapag hindi ako nakakarinig. Hindi, diba? Sabi mo nga sa iyong kalapit kapatid, hindi pa tapos ng Diyos. Magiging ganun ako. Sobrang uhaw sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo, huwag kayong mag-alala. Naglalagay din ako ng foundation sa mga panahon na ito. Napansin niyo, simula January, ang preaching ko medyo ganito. Kasi naglalagay ako ng foundation. Huwag kayong mag-alala, darating tayo sa blessing na nakaturo. Yung blessing? Gusto niyo ba blessing? Gusto niyo ba na siksik, kikilig at umaapaw? Isang buhay na hindi kulang sa pera, kundi sobra? Gusto niyo ba yun? Ito muna. Ito muna. Kasi pag nailatag natin yung pundasyon, hindi tayo kaya tagalayin ng kayamanan. Ang pinakamabigat na pagsubok, mga kapatid, sabi ko na sa inyo, hindi kahirapan, kundi kayamanan. Amen. Yes. Maraming hindi nakakalimot sa Diyos kapag walang pambayad sa pleto. Maraming hindi nakakalimot sa Diyos kapag pasukan wala ka pang pang-tuition. Maraming hindi nakakalimot sa Diyos kapag pinapalayas ka na sa inuupahan mong bahay dahil 3 buwan ka na hindi nakakabayad. Meron ka pang pagkising ng alas 2 ng madaling araw para mag-pray. Arashi ka na ba? Jesus! Pero pag sagana ka, pero kung marami kang pera, nawawala sa church. Nawawala sa church. Alam niyo yung pangarap ko sa church? Yan yung lumang kanta. Kaya wow! Grabe, so may soul. si David yan. Yung ano? Si David yan. Sana maging kagaya tayo ni David. Hello? Amen? Kagaya daw kung paano uhaw na alam niyo po, noong unang panahon, di pa naman mga aso, pero nababalitaan ko lang sa mga mahilig mga aso, yung manghuli na pagsabi mga aso. Hindi na alam yata ng mga millennials. So, ako yung ng aso. Ano ng aso? Nag-hunting sa English. Gusto niyo makahuli ng usa, pupunta lang kayo sa ilog kung saan may tubig. Kasi ang usa, laging gusto ng tubig. Nauupo yan. Kasi ang usa, napakabilis tumakbo, napaka-energetic, nawawala siya ng tubig, nade-dehydrate siya. Pero pupunta lagi siya sa tubig. Kaya sabi ni David, alam niya yan. Kaya kung paano nauuhaw yung usa sa tubig, ganoon din nauuhaw yung kaluluwa ko sa mall. Hindi, sa Lord pala. Sorry. Sa Lord. Nagkakamali ako, sorry. Ilan ba tayo pupunta na SNR? Tagal na natin lang. Hindi ko na yata alam ang amoy ng Megapol. Isang star na lang. Meron pang bagong tayo malapit ng isang star. Ano pa nga naman? Metro. Diba? Nakakatawa yun. You alone. Ano? Are my heart's desire. So I long to worship. Worship Him. Madidepress yan pag hindi yan nakapunta. Pag inalis mo sa church yan, Madidepress. wala yan.
mawawala yan sa sarili kapag inalis mo sa ng Diyos. Ano saan nawawala siya sa sarili? Hindi siya binibigyan ng Bible, hindi siya kaya alam niyo yung mga Christian sa Chinese, sa Korea, sa North, alam niyo yung mga Bible, pinipilas nila, tinatago nila. Ipilas. Ang sa pinakamalit nito, dalhin mo kay kapatid. Pagdating kay kapatid, kukunin mo. Eh sa atin yung Bible, ay ano, nagkalat. Hindi pinapansin. Nalikabok na. Pero sa ibang bansa, mamamatay ka kapag nakitaan ka nito. Ay, so kung kuputin ko nag-vlog. Naminig sa ng video sa akin yun. Grabe. Yung isang maleta na puro Bible na maliliit. Nung naipuslit, nagsama-sama ko sa pagbukas ng pag una-unahan yung mga Kristiyano one Bible. Grabe. Uhaw na uhaw sila dito. China yata yun o... China. Korea. Hindi ko alam. China. Tapos pagkakuha na ng Bible, katukalat yung Bible, anong ginawa nila? Ano sila? Media. Sa atin, kamusta naman tayo? Asa na Bible? Ay, nalimutan ko yun. Diba? Pero sila, para sila yun, dear, uhaw na uhaw sa word na. Alam mo yun alam ko naman, naranasan na iba yun. Alam niyo ba na kaya nyo sumamba? At naka-built-in kayo, naka-design kayo para sumamba? Ang nangyayari nga lang, mali yung sinasamba ng tao. Alam niyo yung istorya ni Romeo at Juliet? Hindi niyo alam yung istorya ni Romeo at Juliet? Ang tamis pa ng mabuhay kung wala naman ang aking mahal. Ano ba nasabi ni Crisostom Ibarra yan nung matay si Maria Clara sa El Filibusterismo? Wala nang kahulugan ng mabuhay pa. Sabi ni Simon na dating Crisostom Ibarra, dahil namatay na ang aking sinisinta. Hindi. Yung mga ganun, yung pag namatay na yung minamahal mo, parang gusto mo rin sumama sa hukay. Nilikha ka ng Diyos na may ganun pag-ibig. Nilikha ka ng Diyos na hindi ka mabubuhay hanggang hindi ka nakakainom ng alak. Wow! Pwede mawala si Mrs. Pwede mawala lahat. Pero huwag mawala ang bote ng alak. O kaya naman sinasamba mo yung uso ng shabu. Iba. Langit ang aking nadarama sa tuwing sinisingho kita. Hindi ba? Pansin ninyo, sumasamba tayo Sanay tayong mauhaw Nilikha tayo ng Diyos na may mga tao naman hindi naman sa bote ng anak, uhaw na, hindi naman sa pera, uhaw naman sa katawan ng babae. Okay, lahat na ng klase, maputi, makiking, tulog, unang. Mataba, payat, bata, matanda. Lahat kasubukan, uhaw, sinasamba, ang laman. Pag hindi mo sinambahan Diyos, may iba kang sasambahin. Hindi mo kaya ng takasan. Hello? Pag hindi ka nagpaalipin sa Diyos, may ibang aalipin sa iyo. Nung yun yung sinabi sa akin ng Panginoon, ay hindi ka pala lugi kapag sa Diyos ka nagpara. Sa Diyos ka na lang magpara. Doon ka na lang mauhaw, yun na lang sambahin mo, yun na lang unahin mo, yun na lang maging Diyos mo. Bakit? Wala kang talo doon. Kaya pala si Lord, sinasabi, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things shall be added. Kasi yun natin yung things, no? Seek God. Seek first the kingdom of God. Sabi mo sa iyong kalapit kapatid, baguhin natin ang ating isip. Unahin natin ang Panginoon at ang kanyang salita. Amen?
Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Actually, yung pakiramdam ko, yung langit punong-puno na. Tapos alam ko naman yung langit talagang, alam niyo yung parang uulan ng malakas. Dito sa Paite laging uulan, ano? Minsan nakakasawa na. Kaya minsan sa FB ko, welcome to Paite, where the rain never stops. Hindi talaga, di ba anong itsura ng langit kapag hapatak ang isang napakalakas na ulan? Parang ramdam mo nga lalo yung mga may hika. Di ba may hika, alam pag magbabago yung panahon, uulan yan. Hinihika ako Alam niyo yung pakaramdam ko, atat na talaga yung langit. Gusto na ibuhos. Wow! Gusto na ibuhos yung blessing. Tignan mo yung palapit mo. Baka sa kanya gusto ibuhos yun. Naghahanap kasi ang Diyos sa sisidlan. Nag-aanap ng Diyos ng karlong. Yung pagdadaluyan ba ng yaman? Naghahanap siya ng isang arlod at hindi ng isang dam na pag binuhos sa kanya ay akin lang to. Nagtayo na napakaraming simento at dam ang tinayo. Hindi, naghahanap ang Diyos ng mga arlod na pag binuhos ng Diyos yung masaganang pagpapala, sino kaya sa iyo? Amen.